Ulit si Warner. Ayaw niyang sabihin. Bagamat hindi ko alam ang partikular na sitwasyon, ngunit makakasiguro si Lolo na, ang iyong ama ay may napakalaking pinagmulan. Malaking pinagmulan. Hindi kaya, ang Four Great Divine Lands. Iyon ay mga puwersa lamang ng ating Tian Yuan continent. Sa labas, mayroon pang umiiral na maraming makapangyarihan. Sa katotohanan, sa loob ng Four Great Divine Lands, maliban sa Heaven-reaching Divine Land at Undying Divine Palace, ang pinagmulan ng Eternal Divine Mountain at Origin Divine Sea ay wala sa Tian Yuan continent. Yung ilang mga kulto na kapag nababanggit ay nagbabago ang mukha ng lahat. Tulad ng Hao Tian cult, ang pundasyon nila ay nasa labas lahat ng Tian Yuan continent. Sa isip ni Yeming, hindi ako niloko ni Wujang. Totoo ngang ang Hao Tian cult ay hindi lamang umiiral sa Tian Yuan continent. Ngunit, ang Hao Tian cult na ganyan kalakas, gumugol pa ng ganoong kalaking pagsisikap para imbestigahan ang tunay na ama ni Long Xiaobai. Yung lalaking iyon, ano kayang klaseng tao siya? Sa katotohanan, sa maraming malalaking mundo, ang Tian Yuan continent ay maituturing lamang na isang mid-level na malaking mundo. Ang Martial Dao civilization na nahubog dito, ay mid-level civilization lamang. Sa labas ng Tian Yuan continent, maraming iba't ibang civilizations ang umusbong. Halimbawa, ang Immortal Spirit Continent na may Immortal Dao Civilization bilang core. Ang Shaman God Continent na may Shaman Dao Civilization bilang core. Ang lakas ng isang malawak na mundo ay hindi nakabatay sa laki ng mga hangganan nito. Hindi rin nakabatay sa bilang ng mga tao, kundi sa antas ng civilization. Tulad ng Immortal Dao Civilization, Buddhist Dao Civilization, lahat ay high-level civilizations. Kaya naman ang kanilang mga kontinente ay mga advanced continents din. Ano? Ang Martial Dao Civilization ay mid-level civilization lamang. Kung gayon, ang pag-cultivate ng martial arts, wala bang pag-unlad? Xiaobai, huwag mong maliitin ang Martial Dao. Bagamat mas mababa nga ito sa ibang civilization sa kasalukuyan, ang Martial Dao ay may walang hanggang potensyal. At tiyak na uunlad ito para maging advanced civilizations. O kahit pa super civilization sa hinaharap. Ang Martial Dao civilization ay maaaring ma-upgrade. Siyempre, kung kasing lakas ng Immortal Dao civilization, hindi ba't sa simula ay unti-unti rin itong umunlad mula sa pinakamababang civilization. Ang martial arts ay ganyan. Maraming mga top-tier powerhouses ng Tian Yuan continent ang nag-e-explore sa mga hangganan ng Martial Dao. Ang susi kung makakaangat ang isang civilization o hindi ay nakasalalay sa pinakamataas na antas na maaaring abutin ng taong ipinanganak sa civilization na ito. Ang pinakamalakas na tao sa ating Tian Yuan continent ay karaniwang tinatawag na martial god. Ang lolo mo ay isang martial god. Sa kasalukuyan, ang mga martial gods ng Tian Yuan continent ay nagkasundo na maaaring mayroong hindi bababa sa 9 na level. 9 na level. Si Lolo, pang-ilan? Wala pang nagsabi sa akin tungkol sa level na ito. May pakinabang. Isang lolo, napaka-komportable talaga. Si Lolo, ay nasa unang level pa rin. Sa kasalukuyan, ang pag-aaral sa martial god ng Tian Yuan continent, dati. Isang pinakamalakas ang nakaunawa ng ika-4 na level. Ika-4 na level, hindi ba't napakalayo pa? Kahit ang ika-4 na level, ay unti-unting paglakad ng hindi mabilang na henerasyon ng mga martial gods. Alam mo ba, 3 level lamang noong mythological era. Itong ika-4 na level ay pinaunlad ng mga tao sa modernong panahon. Hindi kaya, kapag naunawaan ang ika-9 na level, ang Martial Dao civilization ay maaaring umangat sa high-level civilization. Maaaring ganoon nga, ang tinatawag na Martial God 9 levels ay umiiral lamang sa konsepto. Hindi pa tiyak kung ito ay tama o hindi. Maaaring walang 9 na level. O maaaring mayroon pang mas marami kaysa 9 na level. Sa madaling salita, ang antas na maaaring abutin ng Martial Dao civilization ay nakasalalay sa pag-unlad ng mga susunod na henerasyon. Habang mas maraming nalalaman, mas nararamdaman ang sariling kaliitan. Kaya pala, hindi sinabi sa akin ni Beiming ang mga bagay na ito. Ngunit, kahit alam ko na, ano naman ang magagawa ko? Sa malawak na mundong ito, wala akong iba kundi isang langgam. Ngunit, hindi na mag-iisip ng ganoon kalayo. Mas mabuting pag-isipan ng kaunti, ngayon. Walang sino man sa angkan ang makakapantay sa kadalisayan ng aking bloodline.
Itong si Lolo ang mapagbigay, dapat ding magbigay ng kaunting pabor. Hindi ba, Lolo? Mayroon lang, si Xiaobay, hindi ko alam kung dapat kong sabihin o hindi. Sabihin mo lang. Bagamat nagising na ni Xiaobay ang kanyang bloodline, ngunit ang pundasyon ay malayo pa. Mahirap iwasang maliitin ng iba. Basta't tiisin ko lang ang kaunting kahihiyan, natatakot lamang akong mapahiya si Lolo, ang ating true dragon bloodline. Lolo, tingnan nyo. Haha, sabihin mo, basta't gusto mo. Ang mga yaman sa angkan, lahat ay maaaring ibigay sa iyo. Ito ang aking token. Dalhin mo ito, sa loob ng angkan. Anumang makita mo ay maaari mong kunin. Saan mo man gustong mag-cultivate, maaari kang pumunta. Mag-focus ka lang sa pag-cultivate ng mapayapa. Hihintayin ni Lolo ang iyong ipapakita sa Golden Secret Realm pagkalipas ng 3 buwan. Maraming salamat po, Lolo. Makalipas ang ilang sandali, sa piitan ng Long family. Sa mga alaala ni Long Xiaobay, may lugar ngang tinatawag na Golden Secret Realm. Ito ay magkakasamang binuksan at pinoprotektahan ng mga malalaking pamilya. Narinig kong nagmula ito sa Buddhist Dao Civilization. Sa loob, maraming mga Buddhist Dao ruins. Ngunit ang Secret Realm na ito, tanging mga martial artist cultivation lamang ang maaaring pumasok. Ang mga malalaking pamilya, kada ilang taon, nagpapadala lamang ng mga disipulo papasok para maghanap ng mga kayamanan. Kahit ang Azure Dragon Empire ay naiinggit. Matagal nang gustong sakupin ang Golden Secret Realm. Ngunit nakaharap sa pagtutol ng mga powerhouses mula sa mga malalaking pamilya. Ang piitan ay nabuksan na. Young Master Xiaobay, narito na kami. Sige, maaari ka nang umalis. Binuksan ni Yeming, Long Xiaobay, ang pinto. Bigla siyang nagulat sa eksena sa loob. Wow, may mukha pa rin ang elder. Ang tirahan ng mga babaeng nagkasalang ito, ang mga palamuti at kasangkapan ay hindi kakaunti. At mukha pang malinis, maayos, at kompleto. Mas maayos pa kaysa sa kwarto ko. Sabihin mong ito ay isang babaeng silid tulugan. Maniniwala pa ako. Sa mga alaala ni Long Xiaobay, labis niyang kinamumuhian ang inang ito. Kinasusuklaman niya ito sa paggamit ng pinakawalang hiyang paraan para ipanganak siya. Nagdulot ito sa kanya na tiisin ang lahat ng kahihiyan. Kahit isang ama na marangal ay wala. Kaya labis niyang kinamumuhian ang kanyang ina. Sa kabaligtaran, isang tagalabas na tulad ko, hindi ko siya nakikitang kasuklam-suklam. Bagkus, nakikita ko siyang kaawa-awa. Ginahasan ng isang lalaking walang responsibilidad. Siya rin ay biktima lamang. Si Long Wanner ay nakahiga sa mesa. Nagulat nang makitang may pumasok. Xiaobay. Nagmamadali siyang tumayo, lumapit, ngunit nagmamadaling binawi ang kamay. Xiaobay, patawad. Si Ina, ay walang karapatang tawagin kang anak. Ina, Xiaobay, sa wakas, dumalaw ka na rin sa akin. Sa wakas, dumating ka na. Noon, yamakap din ako sa aking ina ng ganito. Naging masama rin ako sa kanya. Nagdulot din ako sa kanya ng kalungkutan. Hanggang sa siya'y namatay, saka ko lang nalaman, na nawala na sa akin ang lahat. Xiaobay, maupo ka rito. Nakikita mo ba ang mga cake na ito? Lahat ay paborito mong kainin. Araw-araw gumagawa si Ina. Hinihintay lang kitang dumating. Noon, si Xiaobay ay hindi nakakaintindi, makitid ang isip, nagwala kay Ina. Matagal nang hindi na ako galit kay Ina. Umaasa rin akong mapapatawad ako ni Ina. Si Ina, hindi takot na makulong sa piitan. Hindi rin takot sa pangungot siya ng mundo. Kahit hindi takot na iwan ako ng taong nanloko sa akin. Natatakot lamang akong kamuhian mo ako. Ikaw ang lahat para kay Ina. Si Ina, mamatay man ay hindi takot. Natatakot lamang akong mawala ka. Sa isip ni Yeming, Sa totoo lang, si Long Xiaobay ay matagal nang patay na. Ina, maaari niyo po bang sabihin sa akin, si Ama, sino po ba talaga siya? Paano kayo nagkakilala? Ang Haotian cult ay napaka-interesado kung sino ang tunay na ama ni Long Xiaobay. Kung malilinawan agad ang pinagmulan, maaari na rin akong umalis dito ng maaga. Nagulat si Wanner nang tanungin ito ni Yeming, Long Xiaobay, Ina. Kung ayaw ninyong sabihin, ayos lang din po. Xiaobay, hindi naman sa ayaw ni Ina sabihin, ngunit ang pag-alam sa sitwasyon niya, ay walang may dudulot na mabuti para sa iyo. Ina, noon. Nakausap ko na ng marami si Lolo. Ina, huwag kayong mag-alala.
Kahit ano pa man si ama. Kaya kong tanggapin. Ang aking Xiaobei, lumaki na. Sige, kung gayon, sasabihin ni ina sa iyo. Tahimik na nakinig si Yeming, Long Xiaobei, 17 taon na ang nakalilipas. Si Long Waner ay 16 na taong gulang pa lamang. Napakatanyag na sa Shang Country. Kilala bilang numero 1 kagandahan ng Shang Country. Ngunit dahil din sa sobrang katanyagan, dinukot siya at ginahasa ng isang masamang tao. Sa mahirap na sandaling iyon, isang binatang martial master ang bumaba mula sa langit. Kasama ang magnanakaw na iyon na nasa ancestor level. Naglaban sila ng matindi. Sa huli, lumampas ng 2 malaking realms. Matagumpay niyang pinugutan ang masamang martial ancestor na iyon. Bayaning nagligtas sa dalaga. Ang binatang iyon ay nagngangalang Shang Wuliang. Galing siya sa ibang malaking mundo. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa Tianyuan Continent para maghanap ng pagkakataon. Si Long Waner ay labis na naantig sa kanya. Hinangaan pa ang kanyang talento. At nagkaroon sila ng ugnayan. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagiging malapit, si Shang Wuliang ay umibig din kay Long Waner. Nagkasama sila ng ilang araw at sila mismo ang nagpasya sa kanilang buhay magkasama. Tinatamasa nila ang buhay bawat araw. Ngunit hindi nagtagal. Sinabi ni Wuliang na may isang mahalagang bagay siyang kailangang gawin at kailangan niyang umalis ng ilang panahon. Sinabi niya kay Long Waner na maghintay ng 20 taon. Kung hindi siya babalik pagkatapos ng 20 taon. Si Waner, malalim ang pagmamahal kay Shang Wuliang. Kahit gaano pa siya pilitin ni Long Xiaoyun. Kailanman ay hindi niya sinabi ang pagkatao ni Shang Wuliang. At ang panahong ito ay 17 taon na. Ina. Si ama, ano ba talagang mahalagang bagay ang ginawa niya? Hindi ko rin alam. Mukha siyang napaka nag-aalala noon. At sinabi niya sa akin ng ilang hindi magandang bagay. Sinabi niyang sa pagkakataong ito, siya ay maaaring umangat ng husto o mamatay ng walang libingan. Mula sa kanyang mga salita, dapat siyang nabubuhay sa isang napakalaking puwersa. At ang puwersang iyon ay kasangkot sa isang malupit na pag-aagawan sa kapangyarihan. At siya ay isa ring panig sa labanang iyon. Ina, kung si ama ay hindi bumalik, ano ang gagawin ninyo? Naghintay na ako ng 17 taon. 3 taon na lang ang kulang. Hindi ba? Pinakamabuti ay bumalik siya. Kung hindi siya babalik, hahanapin ko siya. Buhay man, kailangang makita ang tao. Patay man, kailangang makita ang bangkay. Ito, masyado namang mapagmahal. Ngunit kailangan ding sabihin ulit. Si Long Xiaoyun, clan head ng Long family. First level martial god. Si Long Waner, ngayong taon ay 33, isa ng martial ancestor. Si Shang Wuliang, kahit noong bata pa, nasa martial master realm. Nakapatay na ng martial ancestor. Isang pamilya ng mga malalakas. Bakit pagdating kay Long Xiaobei, ay isa siyang mahinang nilalang? Pagkatapos, ikinwento ni Yeming, Long Xiaobei, ang tungkol sa paggising ng bloodline at pagtanggap ng pagpapahalaga mula kay Long Xiaoyun kay Long Waner. Si Long Waner ay lubos na nagpapasalamat. Sa ilang mga pag-uusap, nalaman na gabi na, si Long Waner ay ayaw pang magpaalam. Hindi ko alam kung gaano katagal magtatagal ang pagkatao ni Long Xiaobei na ito. Ngayon, mayroon na akong matatag na posisyon sa Long family. Hindi kaya, maaari akong umalis ng ilang panahon. Sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw-ngaw. Siyempre maaari. Sa isip ni Yeming, Wujiang, Divine Disciple. Hindi ka nawala, sagot ni Wujiang, siyempre hindi. Laging may isang taong lihim na nagmamasid. Iwasang malantad ang pagkatao ng Haotian cult. Sinabi mo kanina, maaari akong pansamantalang makatakas sa pagkatao ni Long Xiaobei, umalis ng ilang panahon. Siyempre, ngunit kailangan mong humanap ng isang makatwirang dahilan para hindi ka matuklasan ng iba. Hintayin mong makapaghanda ka ng maayos. Ibabalik ko ang lahat. Kinabukasan, sa Long Family Heavenly Wisdom Bamboo Forest, Young Master Xiaobei. Anong ginagawa mo rito? Kung gustong pumasok sa kawayanan para mag-cultivate, kailangang sumali ng maraming beses sa pagsubok. Kailangang makuha ang pahintulot ng clan elder. Ikaw, sigurado ka bang kailangan ko ng pahintulot ng iba? Ang token ay narito. Para na ring ang clan head mismo ang narito. Anumang lugar ay maaaring puntahan. Pakiusap. Pasok po, Young Master. Susunod, kailangan kong mag-secluded cultivation ng ilang panahon.
para harapin ang Golden Secret Realm. Bago ako lumabas, huwag hayaang may sino mang pumasok sa loob. Opo, makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Yeming, Long Xiaobei, sa isang malaking bato sa loob ng kawayanan. Lahat ay naayos na ng maayos. Ang Long family ay mahigpit na binabantayan. Maraming eksperto. Kung gustong lumabas ng hindi nakakaakit ng pansin, iisa lamang ang paraan. Mag-teleport papunta sa Crimson Sun Heavenly Cave. Lumipat ang eksena sa Crimson Sun Heavenly Cave, ang swerte ay hindi masama. Sa loob ng Heavenly Cave, walang tao. Kung hindi, si Master ay kailangan na namang pumatay. Mabuti na lang. Ang mga bagay sa loob ng storage device ay hindi kulang. Ang buong yaman ay nasa kamay ng iba. Mula simula hanggang huli, hindi pa rin ito parang totoo. Master, susunod. Saan po kayo pupunta? Hindi ko alam. Ngunit, nakahinga rin ng maluwag. Ang pagpapanggap bilang ibang tao palagi, ay hindi rin isang masayang bagay. Hehe, kahapon, gumawa ako ng misyon kasama ang mga disipulo ng Divine Calculation Sect. Inagaw ko ang hindi kaunting benepisyo. Yung batang iyon, muntik nang mamatay sa galit. Nakakapamuhay tayo ng ganito kay Genhawa, ay dahil kay Sect Master Sun. Sa isip ni Yeming, ang aking kasalukuyang lakas ay hindi sapat. Mahirap harapin ang buong Crimson Sun Sect. Maaga o huli, kailangang puksain ang salot na si Sun Guang na ito. Hindi ko rin alam kung naging maayos ba ang reincarnation ni na ama at ina. Pupunta muna ako sa Shang Country. Pagkatapos umalis sa Crimson Sun Sect, pinuntahan ni Yeming ang kanyang mga reincarnated na magulang. Tiningnan ng isang beses, nakitang maayos ang lahat, saka lamang siya napanatag. Bumalik siya sa bangko. Natuklasang ang Haotian cult ay talagang hindi tumalikod sa salita. Naroon pa rin at naghihintay. Si Zuan Bing Beast ay tulad pa rin ng dati. Tumutulong sa kanyang magbantay. Bagamat medyo nakakabagot, ngunit napaka-alerto pa rin. Pagkatapos, naglakad-lakad si Yeming sa isang kagubatan. Beiming, hindi kaya, sa buhay na ito, maaari lamang akong umiral sa ilalim ng pagkataong ito. Hintay ang ipanganak ang mga magulang. Lumaki, makabawi ng alaala, hindi ko maaaring gamitin ang pagkatao ni Ji Wogo para mamuhay kasama nila. At lagi kong nararamdaman, kahit gamitin ko pa ang pagkatao ni Ji Wogo o gamitin ang pagkatao ni Long Xiaobei, ang kalooban ko ay hindi sang-ayon. Ganoon katagal na, ngunit hindi pa rin makasanayan. Tanging sa pagbabalik lamang sa aking tunay na pagkatao, saka lamang ako magiging masaya at malaya. Si Master, lumaki pa ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Beiming. Naramdaman na ang kadiliman ng kapalaran. Noon, hindi sinabi ni Beiming kay Master dahil si Master ay marami pang bagay na hindi nakikita. Ang pagsasabi ay wala ring silbi. Sa totoo lang, lahat ng tao ay may sariling kapalaran. Sina Ji Wogo at Long Xiaobei ay parehong ganoon. Sa bawat pagbabago ng pagkatao ni Master, ang kapalaran sa kanyang katawan ay kasunod ding magbabago. Dahil sa pagbabagong ito, kaya sa puso ni Master ay laging may pakiramdam na hindi masaya. Beiming, sabihin mo nga, maaari pa ba akong bumalik sa pagiging si Yeming? Ang Haotian cult, tiyak na magagawa ito. Ngunit natatakot akong, si Master ay kailangang magbayad ng napakalaking halaga. Haha, kumpara sa paghihirap ng araw-araw na pamumuhay ng Patago, kahit tunay na itsura ay hindi mailantad. Malaking halaga. Ano naman iyon? Ang isang lalaki, ulo'y nakatapat sa langit, paay nakatapak sa lupa, tumayo ng hindi nagpapalit ng pangalan. Umupo ng hindi nagpapalit ng apelyido. Ako, si Yeming, ay magpakailanman si Yeming. Maaari lamang maging si Yeming. Si Ji Wogo ay isa lamang pansamantalang pagkatao. Basta't makabalik sa dati, gaano man kalaki ang halaga. Ayos lang. Pumasok si Yeming sa loob ng Divine Sea, Wujiang sa loob ng dagat. Kailangan ko ng tulong ng Haotian cult. Yeming, anong kailangan mo? Sa impormasyon ng Haotian cult, tiyak na matagal nang alam na ako noon. Dahil sa Sect Guardian Beast ng Yin-Yang Sect na nakakita sa aking pagkatao, ay napilitang maging si Ji Wogo. Ngayon, gusto kong ibalik ang lahat. Matutulungan mo ba ako? Siyempre maaari, kaya lang, ang halaga ay napakalaki. Matatanggap mo ba? Sabihin mo, pakinggan ko.
Sa totoo lang, kailangan lamang ng kaunting pagbabago, maaari kong burahin ang iyong pagkatao bilang Hautian cult disciple. Ngunit sa paggawa nito, mawawala sa iyo ang merit card ng Hautian cult. Kailangan mo ring magbayad ng napakaraming merit points. At saka, ang iyong mga puntos ay hindi pa sapat. Diretsuhin mo na. Ano ba talaga ang kailangan kong ibayad? Una, patalsikin ka mula sa Hautian cult. Mula dito, hindi ka na magiging secret envoy. Hindi ka na rin magiging miyembro ng culto. Pangalawa, ang misyon ni Long Xiaobai, kailangan mo pa ring ipagpatuloy. Pagkatapos makumpleto, ang merit points mula sa misyong iyon ay wala sa iyo. Hindi ka makakatanggap ng anumang benepisyo. Pangatlo, pagkatapos putulin ang lahat ng ugnayan sa Hautian cult, lahat ng benepisyo na natatanggap mo mula sa bangko, ay mawawala na rin. Pang-apat, bagamat hindi ka na miyembro ng Hautian cult, wala ng merit card, ngunit ang iyong pagkatao bilang Heaven's Patrol ay mananatili pa rin. Sa hinaharap, maaari ka lamang umiral gamit ang pagkatao ng Heaven's Patrol. Sa narinig ko sa iyo, nitong panahong ito, lahat ng pagsisikap ko ay napunta sa wala. Pera, posisyon na isang hakbang na lang mula sa Cult Master, lahat ay mawawala. At saka, sa kondisyong hindi makakatanggap ng kahit isang sentimong bayad, kailangan ko pa ring gawin ang isang level 1 na mapanganib na misyon. Tunay ngang napakalaking halaga, ngunit pumapayag ako. Yeming, alam mo ba, may posibilidad na mawala sa iyo ang posisyon ng Hautian Cult Master. Sa kasalukuyan, mukhang malaki ang posibilidad na makumpleto mo ang misyon. Pagdating ng panahon, maaari mong kontrolin ang lahat ng martial gods ng Hautian Cult. Kahit pakontrolin ang 5 Great Emperies sa iyong mga kamay. Narinig ito ni Yeming. Tumawa ng malakas. Haha, maging cult master ng Hautian cult. Ano naman? Gamit ang aking kasalukuyang lakas, hindi ba't kontrolado pa rin ako? Hindi ako naniniwala na yung mga martial saints at martial gods na iyon ay kusang loob na papayag na utusan ng isang hamak na martial artist na tulad ko. Tanging lakas lamang ang makakapagpasya sa lahat. Kahit gaano pa karaming bagay ang ibigay sa akin ng Hautian cult, iyon ay sa Hautian cult pa rin. Hindi sa akin. Kay Yeming. Sige, kung napag-isipan mo ng mabuti, kung gayon. Magsisimula na ako. Ang kristal na bloke ay nagsimulang magkabitak. Makalipas ang ilang sandali, sumabog ito. Ang merit card, kasama ko ng ganoon katagal. Sa huli, ganito na lang naglaho. Ang panlabas na anyo ni Yeming ay dahan-daang nagbago, bumalik sa dating anyo ni Yeming. Ang kalooban ay unti-unting gumagaan. Mula ngayon, ang ganitong pakiramdam ng hindi pagiging malaya, ang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa puso, ay maglalaho. Mukhang, ang aking pagpili ay hindi mali. Noon, ang pagsali sa Hautian cult ay mayroon ding magagandang puntos. Ngunit, hindi namamalayan, kinontrol na nito ang aking espiritu. Noon, dahil hindi pinag-isipang mabuti ni Beiming. Hindi dapat sumali si Master sa Hautian cult. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ako ang nagkamali sa pagpili noon. Ngunit ang pagpili ngayon, ay hindi. Sa huli, marami rin akong natanggap na magagandang bagay mula sa Hautian cult. Hindi ba? Susunod. Marami pa akong bagay na kailangang gawin. Una, sasabihin ko sa iyo ang aking plano. 3 araw pagkatapos. Sa Azure Dragon Imperial Palace. Great Emperor, ang inyong lingkod, may naisiulat. Ako ang Supervision Guard Captain. Ang Supervision Guard ay ang tagapagmasid sa lahat ng bagay sa langit at lupa. Sa itaas ay ang mga opisyal. Sa ibaba ay ang mga mamamayan. Basta't mapansin ng Supervision Guard. Hindi makakatakas. Siya, kusapang nagulat. Mukhang hindi maliit ang bagay. Ano iyon? Kamahalan. Kamakailan, nahuli ng inyong lingkod ang isang natitirang miyembro ng Hautian cult. Ang kasong ito ay may kinalaman sa isang henyo ng ating imperyo. May kinalaman sa numero 1 nakalista sa Latent Dragon Rankings. Si Yeming. O, paano nangyari iyon? Ang natitirang miyembro ng Hautian cult na iyon, nagngangalang si Tia Ingong. Isa siyang martial artist na nasa antas ng martial god. Noong hindi pa pumapasok si Yeming sa Hautian cult, napansin na niya ito. Tinukoy na mayroon siyang magandang hinaharap. Habang lumalakas ang kapangyarihan sa loob ng katawan, at ang pagbabawal ng Hautian cult ay itinanim, ang natitirang miyembro ng Hautian cult, tinawag itong merit card.
Kung gayon, si Yeming ay napilitan. Opo, kamahalan. Si Yeming noon ay bata pa. Wala talagang laban kay si Tia Ingong. Si Tia Ingong, para pilitin si Yeming, ay pinaslang ang mga magulang ni Yeming. At isinelyo pa ang kanilang mga kaluluwa. Ginamit iyon bilang panakot. Si Yeming, may ebidensya ba? Kamahalan. Si Tia Ingong at ang ebidensya ay parehong narito. Kailangan po bang iharap sa korte? Yamang may ebidensya na, ang bagay na ito. Hayaan nang ang supervision guard ang ganap na humawak. Hindi na kailangang iharap pa sa korte. Ngunit may dalawang bagay kang kailangang gawin ng maayos. Una, kailangang ganap na linisin ang karangalan ni Yeming. Hintay ang maayos ang lahat. Ang aking Azure Dragon Empire ay kailangang buong lakas siyang hubugin. Pangalawa, iligtas ang mga kaluluwa ng mga magulang ni Yeming. Iwasan ang Hautian cult. Sa hinaharap, gamitin ito para kontrolin. Ang mga kaluluwa ng mga magulang ni Yeming ay nailigtas na ng mga eksperto ng ating imperyo. Ngayon, nag-reincarnate na sila. Reincarnation. Hindi rin masama, para mapunan ang mga pagkakamali ng nakaraan, pagkatapos mag-reincarnate ng mga magulang ni Yeming. Bigyan ang bawat isa ng isang pwesto sa Azure Dragon Academy. Samantala, si Yeming ay naglalakad sa kalye. Ngunit, ganito lamang. Natatakot akong hindi sapat, basta't may taong masusing mag-iimbestiga. Matutuklasan na noon. Ang mga magulang ni Master ay sumali sa Hautian cult. At dati pa silang mga miyembro ng Hautian cult. Noon, matagal nang alam ng Ye family ang bagay na ito. Ngunit hindi nila inilantad. Gustong gamitin ang bagay na ito. Pagkatapos magalit ni Ye Ziyuan sa Imperial family, pinilit pa ng Ye family ang mga magulang ni Master na akuin ang kasalanan at mamatay. At dinala pa ang mga bangkay para kunin ang gantimpala. Hanggang ngayon, matagal nang nawala ang Ye family. Ngunit ang Imperial family, si Huang Yuan Kui ay buhay pa. Noon, pagkatapos gawing gantimpala ang mga magulang ni Master at dalhin sa Yaman, nakumpirma ng maaaring umiral. Si Ye Zishan ay buhay pa sa Chon sect. Kung may taong gustong idiin si Master hanggang mamatay, basta't mag-imbestiga ng kaunti, lalabas ito. Kaya naman, ang bagay na ito, maituturing na hindi pa tapos. Susunod, ang kailangang gawin ng Hautian cult, ay patayin ang lahat ng taong may kinalaman. Lumipat ang eksena sa Sword Lake Holy Land, dahil kay Yeming. Natalo ako sa pera. Hindi na pag-uusapan. Sa pagkakataong ito, nagkautang pa ako ng malaki. Kung mahahanap ko lang ang hayop na tumakas na iyon, tiyak na gagawin kong masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Sa sandaling ito, biglang dumilim ang langit, kumulog at kumidlat, may kung anong bagay ang lumilitaw sa likuran ni Huang Yuan Kui. Isang itim na kamay ang lumitaw. Nagmamadali siyang tumalon paatras, umiiwas. Ngunit, muli itong lumitaw mismo sa ibabaw ni Yuan Kui. Mahigpit na humawak sa kanyang leeg. Ang sakit, hindi ako makagawa ng tunog. Pati gangchi sa aking katawan ay nalock. Hindi makapagpadala ng mensahe. Sino ba talaga? Kayang lampasan ang pagkilala ng makapangyarihang nilalang ng Sword Lake, at saktan ako. Si Huang Yuan Kui ay hinayla papasok sa kawalan. Sa isang iglap, naglaho na mula sa Sword Lake. Kasabay ng pagkamatay ni Huang Yuan Kui, ang yaman ng Yan Prefecture Fengye City ay nagkaroon din ng kakaibang pangyayari. Isang gabi bago, nasa itaas ang County Magistrate. Nasa ibaba ang mga Yaman Runners. Ngayon, lahat sila ay nawala ng hindi maipaliwanag. Kahit kay titing na bakas ay hindi mahanap. Para bang hindi sila kailanman umiral. Sa parehong araw, sa loob ng Chon sect, si Ye Zishan at ang mga disipulo, elders, ay lahat nawala ng buo. Kahit ang sect master ng Chon sect ay walang ginawang hakbang para mag-imbestiga. Itinuring na parang walang nangyari. Sa panig ng Azure Dragon Empire, pagkatapos patayin ang Hautian cult disciple na iyon, naglabas ng kautusan ang Great Emperor sa buong mundo. Nilinis ang maling paratang kay Yeming. Inimbitahan siyang bumalik para tumanggap ng utos. Mula noon, si Yeming ay hindi na kailangang tumakas pa. Bagkus, naging isang henyo ng imperyo. Sa sandaling ito, sa East Chi Academy, haha. Alam kong walang mangyayari sa henyo. Boss, bilisan mong bumalik. Kung hindi ka babalik, pupunta ako sa Azure Dragon Academy. Talagang gusto kong makasama kang mangibabaw sa buong Azure Dragon Academy. Mangibabaw sa Azure Dragon Academy.
Sa isang lugar sa loob ng academy, si Miruyu ay nakatingin sa maaliwalas na kalangitan. Alam kong magiging ayos ka lang. Sa harap mo, kuya, lagi akong panatag. Yeming, magkikita tayo sa Azure Dragon Academy. Tianying, mukhang hindi ka nagulat sa bagay na ito. Hindi kaya, matagal mo nang nahulaan ang kahihinatnan. Alam ko lamang, siya ay disipulo ko. Ano man ang kanyang pagkatao, hihintayin ko pa rin siyang bumalik. Ang puntong ito ay hinding-hindi magbabago. Hintayin siyang bumalik, dadalhin ko siya sa larangan ng digmaan. Lumipat ang eksena sa Vermilion Bird Imperial Palace, Tita Zhu. Sinabi ko na sa iyo. Si kuya ay hindi natitirang miyembro ng Haotian cult. Tingnan mo, totoo ngang nagkamali lang ang Azure Dragon Empire. Talaga bang iniisip mong nagkamali sila? Ang Azure Dragon Great Emperor ay mas tuso kaysa sa iyo. Munting dalaga. Lumipat ang eksena sa inner courtyard ng Yin-Yang sect, Feng Xian. Pinutol mo ang relasyon bilang guro at mag-aaral sa kanya. Nagsisisi ka ba? Hindi nagsisisi. Sa huli, noon, para protektahan ang kanyang buhay at hindi madamay ang Yin-Yang sect. Iyon lamang ang maaari kong gawin. Ngunit sa totoo lang, ang batang iyon, napakabilis lumaki. Ang talento, kumpara sa akin noon, mas malakas ng husto. Pagkatapos niyang maunawaan ang Yin-Yang Soul Understanding, naramdaman kong ang aking antas ay hindi sapat para maging master niya. Totoong ang ganoon. Ngunit, ang kanyang pagkatao bilang disipulo ng ating sekta ay naroon pa rin. Sa pagkakataong ito, kailangang hubugin siya ng maigi. At saka, mahusay din siya sa array formation. Sakto, angkop siyang sumunod kay Elder Yi para matuto. Hindi kaya, ang ibig mong sabihin ay, hayaang si Elder Yi ang maging master niya. Hindi kaya, sa tingin mo ay hindi sapat ang kwalifikasyon ni Elder Yi. Hindi po nangangahas. Hindi po nangangahas. Si Elder Yi ay isang peak martial god. Ngunit ang kanyang talisman arrays, ay numero 1 sa Tianyuan continent na ito. Kahit third level martial gods ay hindi nangangahas na galawin siya. Ako, natatakot lamang akong hindi tanggapin ni Elder Yi ang disipulong ito. Kung anong desisyon ang gagawin ni Elder Yi, kailangang tingnan kung may kapalaran silang maging guro at mag-aaral. Hindi rin natin maaaring pilitin. Ngunit sa totoo lang, ang maling paratang na ito sa kanya, ay dahil din sa Sect Guardian Divine Beast. Nararamdaman kong kailangang may ibigay na kabayaran. Sumama ka sa akin sa East Chi Academy sandali. Mayroon siyang malaking ugnayan sa lugar na ito. Ngayong naibalik na ang kanyang pagkatao. Tiyak na dito siya unang pupunta. Lumipat ang eksena sa East Chi Country, haha. Sinabi ko na nga ba? Ang henyo ng ating East Chi. Paanong magiging miyembro ng Haotian cult? Yun pala, napilitan lamang. Hay, ang Haotian cult, talagang hindi mga tao. Tiyak na sila ang nagpahamak sa henyo ng ating Azure Dragon Empire. Yung si Tia Ingong na iyon, talagang dapat mamatay. Dapat patayin. HMPH. Sa wakas, hindi na kailangang magtago pa. Ang pakiramdam ng pagbabalik sa sarili, ay hindi masama. Yeming. Maligayang pagbabalik. Kami ng iyong master ay naghihintay sa iyo. Iyon ang boses ng Dean ng East Chi Academy. Nakabalik na ako. Ang disipulong si Yeming ay nagbibigay galang kay master. Nagbibigay galang kay Dean. Matagal nang hindi nagkita. Lahat. Hindi ko alam sina Zhang Heng, Miruyu, Murong Zuqiao, Yu Chen, at pati si Instructor Liu Fei, kumusta na kaya sila? Mamaya, pupuntahan ko sila para makipagkwentuhan tungkol sa nakaraan. Hindi na kailangan ng maraming formalidad. Ang pagbabalik ay mabuti. Ang pagbabalik ay mabuti. Ha, nitong nakaraang panahon, may nakuha ka bang ani? Napakalaki ng pressure. Ang cultivation naman, ay umunlad ng husto. Nararamdaman kong malapit ng mag-breakthrough. Pati Gang Chi ay mas naging siksik. Hindi masama, ngayong gabi, ikaw at ang iyong mga dating kaibigan. Magkwentuhan muna kayo. Bukas, sumama ka sa akin sa larangan ng digmaan para magsanay. Pupunta sa larangan ng digmaan. Kung gayon, ang Long family sa kabilang panig. Paano na? Bakit ayaw mong pumunta? Hindi naman sa ayaw ko talagang pumunta sa larangan ng digmaan para magsanay. Sa huli, ito rin ay isang lugar kung saan madalas nangyayari ang mga labanan na maaaring magpataas ng aking lakas. Ang problema, hindi na marami ang oras. Pinakamatagal, 2 buwan mula ngayon. Kailangan kong bumalik sa Long family.
Maghanda para pumasok sa Golden Secret Chamber. Kung pupunta ako sa larangan ng digmaan, hindi ko alam kung gaano katagal ako maghihintay. At ang bagay na ito, hindi ko maaaring sabihin kay Master. At saka, tingnan mo ang itsura ni Master. Mukhang napagpasyahan na ang bagay na ito. Maaari lamang akong sumang-ayon muna. Kung anong hakbang ang darating. Iyon na lang. Sa sandaling ito, isang tawa ang umalingaw-ngaw. Ha ha ha. Ye Ming, hindi naging madali para maibalik ang kanyang pagkatao. Tapos agad mo siyang pinapupunta sa larangan ng digmaan. Medyo hindi yata maganda iyon. Dean Lee, ayos lang po ba kayo? Ah, kaya pala si Yin Yang Sect Master. Dalawa po kayo. Biglang dumalaw. Hindi ko po alam kung ano ang pakay. Noon, ang Yin Yang Sect ay may ipinangako kay Ye Ming. Kaya naparito kami para tuparin ang pangako. Ye Ming, sumama ka sa akin pabalik sa Yin Yang Sect ng isang biyahe. Pwede ba? Ang bagay na ito, si Ye Ming ay kailangang sumama sa akin sa larangan ng digmaan. Hindi siya sasama sa inyo. General Wu, si Ye Ming ay nasa martial disciple realm pa lamang. Natatakot akong hindi pa ito ang tamang panahon. Ang aking Yin Yang Peak ay maaaring maghubog sa kanya para mas lalo pang umunlad. Bakit hindi mo na ipagpaliban ang pagpunta sa larangan ng digmaan? Pumunta muna sa Yin Yang Peak. Tama iyon. Mapanganib ang larangan ng digmaan. Sa Yin Yang Peak, mas matatag ng kaunti, at mapoprotektahan din siya. Noong nakaraan, dahil sa pagbalik sa Yin Yang Sect kaya siya napahamak. Ngayon, dadalhin niyo na naman siya pabalik. Bilang kanyang master, hinding-hindi ako papayag. Sa isip ni Ye Ming, noon, si Zhao Jianji ang kumilos laban sa akin. Siya, malinaw na mas mababa ang kanyang realm kaysa sa kalaban. Ngunit hamarang pa rin siya sa aking harapan. Ngayon, kaharap ang Yin Yang Sect Master. Ganoon pa rin siya. Itong si Master, bagamat hindi madaling pakisamahan, ngunit sa mga oras ng panganib. Lagi niya akong iniisip muna. Ito, Tian Ying, masyado kang nag-iisip. Ang nangyari noon, hindi rin gusto ng Yin Yang Sect. Sila, pinapahalagahan din nila si Ye Ming. At saka, ang Yin Yang Peak, hindi naman ito lugar na kahit sino ay maaaring puntahan. At saka, ito ay puwersa ng Azure Dragon Emperor. Ang ugnayan ng kooperasyon ay hindi masama. Hindi kailangang gumawa ng alitan sa kanila. Tama iyon. Kung gusto naming saktan si Ye Ming, hindi namin kailangang gumastos ng ganito karaming pagsisikap. Kaya pakiusap, General Wu, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, tiyak na walang mangyayaring hindi inaasahan. Naniniwala ako. Ngunit, Sect Master, nagpapakumbaba ka na. Ang makapunta si Ye Ming sa Yin Yang Peak ay mas mabuti. Ang pagpunta sa larangan ng digmaan ay maaaring ipagpaliban ng kaunti. Tian Ying, sila, sa huli, sila ay matatandang martial gods. Ikaw naman, magbigay ka ng kaunting mukha. Sa huli, sinabi na nilang sisiguraduhin nila ang kaligtasan ni Ye Ming. Yamang nakumpirma na nila, tiyak na magagawa nila. Ang pagiging mapilit mo ng ganito ay wala ring saysay. Tahimik na nag-isip si Tian Ying sandali. Sige, pumapayag ako. Kayo, kung may mangyari kay Ye Ming, tiyak na pupuntahan ko at tatanungin ang inyong Yin Yang Sect. Ha, kung may problema, pumunta ka lang sa aking Yin Yang Sect at magtanong. Ye Ming, tara na. Hoy, ganoon ka bilis. Hindi mo ba ako hahayaang makipagkwentuhan muna sa aking dating kaibigan? Lumipat ang eksena sa Yin Yang Sect, marahil dahil nawala na ang merit card. Sa pagdating ko rito ngayon, hindi man lang naalarma ang Sect Guardian Spirit Beast. Kung gayon, ang pagkakaligtas ko noon ay dahil din sa tulong ng Sect Master. Sect Master, ang inyong disipulo ay pinahamak ng iba noon. Kayo po ang nagligtas sa buhay ng inyong disipulo ng isang beses. Ang bagay na ito, itatatak ni Ye Ming sa kanyang puso. Hinding-hindi kalilimutan. Ang bagay na iyon, hindi na kailangang banggitin pa. At saka, noon, malaki rin ang naitulong ni Gao Fengxian. Tama po. Ang inyong disipulo ay laging lubos na nagpapasalamat. Master, hindi mo na ako kailangang tawaging Master. Tayo, tapos na ang ating kapalaran bilang guro at mag-aaral. Tawagin mo na lang akong Elder Gao. Ye Ming, sa pagkakataong ito, dinala ka rito dahil gusto kitang papasukin sa Yin Yang Peak. At ipapakilala kita sa isang walang kapantay na Master. Ang pangalan niya ay Yi Xian Tian.
Isa siyang malaking tao sa larangan ng Talisman Arrays. Para sa iyo, napakaangkop niya. Hindi na po kailangan. Matandang guro, kayo na lang po ang magpatuloy bilang aking master. Gustong-gusto ko po kayo. Hindi na kailangang palitan pa. Ikaw, kasama ako. Natutunan mo na halos lahat. Ngayon, ano pa ang maaari mong matutunan? Si Master, isa lamang akong martial monarch. Talagang hindi ko na kayang turuan ka pa. Noong nasa panganib ka, hindi kita kayang protektahan. Pinutol mo na ang ating relasyon bilang guro at mag-aaral. Paanong masasabi mong magpapatuloy pa akong turuan ka? Kung noon, pinalitan si Wu Tianying, natatakot akong desperado siyang lalaban kahit sa buong Azure Dragon Empire. Kumpara sa kanya, napakahina ko. Isang araw na guro, habang buhay na guro, ang pagmamahal ni Master Gao ay mahirap kalimutan ni Yeming sa buong buhay niya. Haha, ang maging guro mo sa isang panahon, talagang napakasaya ko na. Kayo, kung may gusto kayong sabihin, pagbalik nyo na lang pag-usapan. Ngayon, nakarating na tayo sa Yinyang Peak. Unahin na nating papasukin si Yeming. Nakarating na, malinaw na, walang anuman. Ang kahulugan ng Yinyang ay ang Chenkun. Ang kahulugan ng Chenkun ay ang langit at lupa. Ang langit at lupa dito, sa totoo lang, mayroon pang Yinyang Peak. Hindi mo ito nakikita dahil hindi mo maingat na nararamdaman ang ultimate intent ng langit at lupa. Ultimate intent ng langit at lupa. Nang buksan ni Yeming ang kanyang mga mata, napanganga siya sa pagkamangha sa tanawin sa paligid. Sa kanyang harapan ay ang Yinyang Peak ng Yinyang Sect. Ang labas ng kanyang katawan ay naging dalawang kulay puti at itim. Haha, sa isang iglap lang. Naramdaman na ang Yinyang Peak. Hindi nga may kakaila na isang Heaven-Earth Sacred Body. Napakatalino. Kaya nga sinasabi ko, talagang hindi ko na siya kayang turuan. Ito, dapat ang Yinyang Peak na. Hindi ko alam kung paano gamitin. Kailangan bang tumalon sa loob? Yeming, ang Yinyang Peak na ito, mas mabuting ako. Si Yinyang, ang magturo sa iyo. Supulan ng dalawang chi ng Yin at Yang. Sa loob ng peak, maaaring linisin ang marrow, palitan ang buhok, at palakasin ang Divine Soul. Hindi ka pa ba tatalon agad para tanggapin ang paglilinis ng dalawang chi ng Yin at Yang? Sige, umupo si Yeming. Tinanggap ang paglilinis. Malinaw na nakaupo sa loob ng peak, ngunit walang anumang pakiramdam ng pag-upo. Lahat ay ilusyon. Para bang nasa isang mundong walang ugat. Ang pakiramdam na ito, tunay ngang napaka-misteryoso. Malinaw kong nararamdaman na ang dalawang chi ng Yin at Yang ay pumasok na sa aking katawan. Nililinis ang aking katawan, ang aking Divine Soul, lahat ng sa akin, ay halos nagbabago. Malinaw na nagbabago, ang dalawang chi ng Yin at Yang ng aking katawan. Ngunit, walang paraan para hawakan sila. Kahit ang intensyon na hawakan sila, ay agad na maglalaho. Para bang mula simula hanggang huli, ay kawalan lahat. Ito ba ang kahulugan ng Yin-Yang? Ang Heaven-Earth Sacred Body ni Master, kasama ang dalawang chi ng Yin at Yang, ay napakaangkop. Mukhang, malapit nang magbago. Lahat ng bagay ay nahahati sa Yin at Yang. Kung saan may liwanag, doon may dilim. Kung saan may tubig, doon may apoy. Bagamat ang katawan at Divine Soul ng tao ay nahahati sa Yin at Yang, ngunit napakahirap nilang maging balanse. Ang dalawang chi ng Yin at Yang, hindi ito isang partikular na bagay, kundi isang bagay na parehong umiiral at hindi umiiral. Kung mararamdaman mo ito ay umiiral. Kung hindi mo ito mararamdaman, hindi ito umiiral. Maaari nitong maapektuhan ang lahat ng bagay. Ngunit hindi rin ito maaaring maapektuhan ng anumang bagay. Sa mundong hindi nakikita, mayroong yin-yang. Sa loob ng yin-yang, natural na mayroong balanse. Lahat ng bagay ay yin-yang. Lahat ng bagay ay balanse. Walang pagbabago na makakatakas sa yin-yang. Anumang pagbabago ay dahil sa balanse kaya umiiral. Ito rin ay balanse. Ito rin ay pagbabago. Walang katapusan. Hinding-hindi magiging permanente. Iyon ang kahulugan ng yin-yang. Maligayang pagbati, Master. Ang Heaven-Earth Sacred Body ay nag-transform na sa Yin-Yang Sacred Body. Hindi ko inaasahan, ang langit at lupa at ang Yin-Yang ay mayroon palang isang ugat ng kahulugan. Ang katangian ng Heaven-Earth Sacred Body, kasama ang Yin-Yang Body, ay magkatulad. Ang magkaroon ng ganitong pagbabago, ay maituturing ding isang bagay na natural lamang. Ayon sa daloy,
nang ako ay mag-transform sa yin-yang sacred body. Ang talisman na ito ay lumitaw din sa daan. At ito, tila ang pagsasama ng dalawang chi ng yin at yang. Bagamat hindi ko alam kung ano ito, ngunit malabo kong nararamdaman na maaari niya akong protektahan. Master, ito ay isang yin-yang talisman. Hindi bababasa, kayang harangin ang 3 atake ng isang first-level martial god. Kung hindi makakaharap ng masyadong malakas na kaaway, maaari nitong iligtas si Master ng 3 beses. Ito ay isang magandang bagay. Uminit sa loob ng Divine Sea. Pagkapasok ng talisman sa loob ng Consciousness Sea. Ang yin-yang peak, sa sandaling ito, ay dahan-dahan ding naglaho. Nagulat si Yeming. Binuksan ang mga mata. Nakabalik na sa katotohanan. Hindi masama. Hindi masama. Talagang narating mo ang yin-yang sacred body. Alam mo ba, mula nang itatag ang yin-yang sect, 3 tao lamang ang umabot sa pagbabagong ito. Sino pong 3? Si Elder Yi Xiantian ay isa sa kanila. Ang 2 pang natitira ay ang unang sect master at ang ika-10 sect master. Feng Xian, dalhin mo si Yeming para makita si Elder Yi. Si Elder Yi, gaano ba talaga siya kalakas, na pati kayo at ang sect master ay hinahangaan siya ng ganyan? Ang kanyang kaalaman sa talisman arrays, nasa anong antas na kaya? Haha, bata, mababa ang iyong realm. Kulang sa kaalaman. Ang hindi makarinig tungkol sa kanya ay normal lang. Kailangan mong malaman, sa hanay ng mga martial gods, kahit sa mga divine spirits pa, ang pangalan ni Elder Yi ay masasabing walang hindi nakakakilala. Ganoon kalakas, hindi ba't sabi ninyo, martial saint lang siya? Bagamat si Elder Yi ay isang martial saint, ngunit ang ordinaryong martial gods ay hinding-hindi niya kalaban. Mula pa noong 100 taon na ang nakalilipas, gumamit na siya ng killing array para pumatay ng isang second-level martial god. At kahit ang third-level martial god, kapag nakikita siya, ay nanginginig pa rin sa takot. Pumatay ng second-level martial god. Ako, inakala ko pang ang aking kaalaman sa array formation ay napakahusay. Walang kapantay. Walang makakapagturo sa akin. Hindi ko inaasahan, may mas mataas pa palang bundok kaysa sa mataas na bundok. Ang elder na iyon, ay masyadong malakas. Nakarating na tayo. Hanggang dito lang kita ihahatid. Sa kaloob-looban, hindi na ako magpapatuloy pa. Tingnan mo sa unahan, ay isang daan sa bundok. Sa katotohanan, iyon ang daanan na itinatag ni Elder Yi. Si Elder Yi ay napaka-istrikto sa pagtanggap ng mga disipulo. At tanging ang mga makakalampas lamang sa hadlang sa bundok ang may kwalipikasyon na maging kanyang disipulo. Sa loob ng 100 taon hanggang ngayon, walang sino man ang nakatugon sa mga kinakailangan. Kaya naman, hindi pa siya nagkaroon ng kahit isang disipulo. At siya rin, 80 taon nang hindi bumababa ng bundok. 100 taon, walang nakapasa. 80 taon, hindi bumababa ng bundok. Sa ganitong sitwasyon, tatanggapin niya ako bilang disipulo. Hindi kaya, tinulungan ako ng sect master na dumaan sa backdoor. Sa totoo lang, kahit ang sect master ay hindi makapasok hanggang sa huling tarangkahan. Ngunit, sa loob ng 80 taon na ito, si Elder Yi ay hindi pa kailanman tumugon. Binigyan ka lamang niya ng pagkakataong ito. Kaya, huwag ka nang umasa sa anumang koneksyon. Wala iyong silbi. Bukod dito, ang paglalagay ni Elder Yi ng tarangkahan para tumanggap ng disipulo ay isang bagay na alam ng buong sekta. Bagamat mahirap ang mga kondisyon, ngunit lahat ay gustong maging kanyang disipulo. Ngunit, hindi pa kailanman nagtagumpay. Pagpasok mo, napakadaling makatagpo ng ibang mga disipulo na naghahanap din ng guro. Kung may manggulo sa iyo, maaari ka lamang umasa sa iyong sarili para malutas ito. Opo, makalipas ang ilang sandali, dahan-daang umakyat si Yeming sa bundok. Sa loob ng daan sa bundok, anumang sanga ng puno, anumang dahon ng damo, ay maaaring may mga nakatagong misteryo. Kahit ang balat ng puno, ay nakaayos ayon sa batas ng talisman arrays. Kung hindi ko sabay na ginamit ang Tai Yi Divine Calculation at ang Chaos Arithmetic Scripture, hindi ko makikita na mayroon pa palang ibang grand array dito. Ang nakakalito dito ay, kahit makita mo pa ang illusion array, wala ring silbi. Pagpasok ko sa daan, hindi rin ako makakalabas. Sige na nga, hayaan mong mas maintindihan ko pa ang tarangkahang ito. Pagkahakbang pa lamang ni Yeming, agad na nagbago ang paligid. Sa sandaling ito, napapaligiran na siya ng mga kawayan. Gaya ng inaasahan,
Talagang isang illusion array. At saka, ang paraan para makalabas sa array na ito ay napakadali. Umatras lang ng ilang hakbang, ay makakabalik na sa orihinal na tanawin. Mukhang, gusto ni Elder Yi na malaman ng mga gustong pumasok ang hirap at umatras. Sayang, sa ganitong antas. Hindi ako mapipigilan. Mayroon na akong paraan para sirain ang array. Kailangan lang. Sa sandaling ito, may isang boses na narinig. Senior sister, nakulong na tayo rito ng 1 buwan. Ang illusion array na ito ay masyadong mahirap lutasin. Bakit hindi na lang tayo bumalik? Huwag kang magmadali, magsikap pa tayo ng kaunti. Makakaisip din tayo ng paraan. Dati, may isang junior brother na nakulong dito ng 1 taon. Tayo, 1 buwan pa lang. Ano naman iyon? Ginamit niya ang malamig na enerhiya sa katawan ng kawayan. Lintik, malinaw na isa lamang itong array diagram ng mga kawayan, ngunit napakatibay na parang bakal. Kahit gamitin ko pa ang buong lakas, hindi ko ito mayanig. Hindi kaya, hanggang dito na lang ako. Chen, Hozier, kayo rin, naparito para maghanap ng guro. Yeming, hindi ba tinutugis ka ng Azure Dragon Empire? Bakit ka nang ahas pumunta sa Yin Yang sect? Eto, bigyan kita ng escape talisman na ito. Bilisan mo, tumakas ka na. Ituturing naming walang nangyari. Hindi ako isang disciple ng Hao Tian cult. Pinaliwanag na ako ng Azure Dragon Empire. Kung hindi, kahit 10 beses pa ang lakas ng loob ko, hindi ako mangangahas pumunta rito. Sa isip ni Yeming, nakulong sila rito. Hiwalay sa mundo sa labas. Hindi nakapagtatakang hindi nila alam ang mga nangyari. Chen, natatandaan kong magaling ka rin sa array formation. Ayon sa loika, matagal ka na dapat nakahanap ng guro. Bakit ka pa nakakulong sa array na ito? Alam ko ang array formation, ngunit hindi sapat ang aking talento para maging disipulo ni Elder Yi. Alam ko rin ang aking sarili. Kilala ko ang iba. Sa pagkakataong ito, naparito ako para subukan lamang ang aking swerte. Kung talagang magtatagumpay, gamit ang posisyon ni Elder Yi, maaaring maprotektahan niya ang buhay ng aking nakababatang kapatid. Kaya pala, ngayon, may paraan na ba para sirain ang array? Nakikita ko lamang na ang array formation ay may kinalaman sa mga kawayan. Ngunit kahit anong paraan ang gamitin, hindi ko mahanap ang pattern nito. Walang magawa, si senior sister, gumamit pa nga ng dahas. Ang resulta, kahit isang dahon ng kawayan ay hindi gumalaw. Ang array formation na ito, talagang may kinalaman sa mga kawayan. Ngunit hindi lamang iyon ang punto. Ang hamog, ay napakahalaga rin. Maupo muna tayo at pagmasdan ng mabuti. Matagal nang hindi pwede. Malinaw na, mga ordinaryong patak lang ng hamog iyon. Hindi tama. Ang hamog na ito, hindi kaya, isa ring uri ng illusion array. Tama ka. Ito ay isang nested array. Gamit ang kawayanan bilang pangunahin. Ipinasok doon ang isang array ng hamog. At ang hamog sa harap natin ngayon, ay ang mga patak ng hamog sa katawan ng kawayan. Hindi nga, pati hamog, maaaring gawing array. Sa tubig ng hamog, gaano karaming yuan chi mayroon? Ang ganitong bagay, paanong magagawa? Sa tingin ko, mukhang mali ang pagkaunawa mo sa array formation ni Elder Yi na ito. Tama man o hindi, subukan natin. Malalaman. Ang patak ng tubig na itinilapon ni Yeming ay naglabas ng gininto ang liwanag. Ang lupa ay nagkaroon ng isang butas. Paanong nangyari ito? Iyon, isang patak lamang ng tubig. Paanong nagkaroon ng ganyang lakas? Hindi kaya, ang isang patak, ay isang patak ng 1 yuan heavy water. Si Chen, talagang matalino. Isang pahiwatig lang. Naintindihan na. Tama. Ito nga ang 1 yuan heavy water. Ang anino ng hamog ay naglaho na. Lahat kayo, tingnan ninyo ang ilalim ng kawayan na ito. Hindi madaling makita ang kawayan. Ang mga ito, lahat ay kawayan na walang ugat. Kung walang ugat, paanong maituturing na kawayan? Natatakot akong kahit halaman ay hindi maituturing. Ang mga kawayan na ito, ay yuan chi lamang na namuo. Naging anyo ng kawayan. Ang tunay na mata ng array, ay ang lawa sa ilalim ng kawayan. Pagkatapak pa lamang ni Yeming sa kawayan, agad itong naglaho. Sumigaw si Hozier. Kayo, ano ba talaga ang sinasabi ninyo? Anong yuan chi crystallization? Wala akong maintindihan. Sa katotohanan, walang kawayanan dito. Sa ibabaw ng lupa, mayroon lamang mga butas.
Bawat butas ay isang array formation na nag-iipon ng yuan qi. Walang tigil na humihigop at nag-iipon ng yuan qi mula sa labas. At yung mga kawayan, ay nabuo mula sa yuan qi crystallization na naipon sa paglipas ng mga araw at buwan sa loob ng butas na iyon. Sa totoo lang, walang kahit isang kawayan doon. Kundi, ang yuan qi crystallization ng ilang anyo ng kawayan. Kaya naman, basta't tapakan ang butas na ito gamit ang paa. Pigilan ang enerhiya na humigop at mag-ipon. Katumbas na iyon ng pagputol sa ugat nito. Ang yuan qi crystallization ay hindi na makakapanatili. At maaari lamang maglaho sa hangin. Kung gayon, paano mo nakita na ang hamog sa dahon ng kawayan ay 1 yuan heavy water? Pag-isipan mo, kahit si Chen Chen, gamit ang buong lakas, ay hindi magawang pagalawin ang dahon ng kawayan. Ngunit, ang ibang mga dahon ng kawayan ay nababaluktot dahil sa patak ng tubig. Maliban sa 1 yuan heavy water, walang ibang tubig ang makakagawa niyan. At ang 1 yuan heavy water ay maaaring gamitin sa pag-setup ng array formation. Kaya ko naisip na iyon ang mata ng array. Wow! Ang talino mo. Sobrang astig. Maging kapareha ko. Ayaw mo. May girlfriend na ako. Mas mabuti pang mamatay ka na lang sa pag-asa. Sa sandaling ito, mga malalakas na tunog ang narinig. Ang mga kawayan ay naglaho. Isang bahay ang lumitaw. Ang tatlo ay nakatayo na sa harap ng pinto ng bahay ni Elder Yi. Ang disipulong si Yeming, Yu Chen Chen, Hu Zier, nagbibigay galang kay Elder Yi. Dahan-daang bumukas ang pinto. Isang babae na nakasuot ng dilaw na damit ang lumitaw. Maligayang pagbati sa inyong tatlo sa paglampas sa illusion array. Ayon sa mga alituntunin, kayo ay mga disipulo na ni Elder Yi. Kaya lang, si Elder Yi sa sandaling ito ay nasa kalagitnaan ng pag-unawa sa 10,000 Phenomenesphere. Hindi maaaring tumanggap ng bisita. Pakiusap, bumalik muna kayo. Si Yi Xiantian ay nakaupo sa harap ng isang gintong globo. Pwede ko bang itanong kung kailan matatapos sa pag-unawa si Elder Yi? Maaaring kasing ikli ng 100 taon, kasing tagal ng 1,000 taon, at maaaring hindi kailanman maunawaan ito. Hintayang matapos kayo sa pag-unawa, ang aking kapatid, natatakot akong kahit abo na lang ay wala na. Hindi naging madali para makarating dito. Paanong magiging walang silbi lang ang paglalakbay? Ako naman, gusto kong makita kung ano ang 10,000 Phenomenesphere. Bahala ka, lumapit si Yeming sa harap ng globo. Tiningnan lamang niya ito, ang aking Taiyi Divine Calculation, ay agad na nagising. Ang dalawang ito, ay may pagkakatulad. At saka, tila hinihigop nito ang aking mga mata papasok, na hindi ko maalis ang aking tingin. Senior sister, si Yeming, anong nangyari sa kanya? Pumasok na rin siya sa estado ng pag-unawa. Mukhang, naakit na siya ng 10,000 Phenomenesphere. Manatili tayo rito kasama siya. Lumipas ang oras. Si Yeming ay nanatiling hindi gumagalaw. Nakatayo roon. Lumubog na rin ang araw. Si Hu Zier ay walang tigil sa paghikab. Isang araw, mabilis na lumipas. 7 araw pagkatapos, gumalaw na si Yeming. Tama nga, tingnan mo ang anyo niyang ito, mukhang malapit nang magkaroon ng resulta. Ang pagbabago ng 10,000 anyo, hindi ba't yin at yang lamang? Chen at Kun, langit at lupa, hindi ba't 1 at 2 lamang? 1, 2, 1. Kaya pala, buksan para sa akin. Ang 10,000 Phenomenesphere, sa sandaling ito ay nabitak. Naglabas ng nakakasilaw na liwanag sa harap ng lahat. Isang sinag ng liwanag na may iba't ibang kulay ang kumalat sa buong paanan ng bundok. Sa sandaling ito, sa Azure Dragon Imperial Palace, sa wakas, naintindihan na rin. Lumipat ang eksena sa Zuan Tian Holy Land. Si Yi Xiantian, nagawa pang maunawaan ang 10,000 Phenomenesphere. Ang Yin-Yang sect ay magkakaroon na naman ng kasiyahan. Kasabay nito, sa Sword Lake, Envoy. Sword Lake Holy Lord. Hindi ko inaasahan, nagtagumpay pa siya. Natatakot akong hindi magtatagal, magiging martial god na siya. Sa hinaharap, mayroon na namang isang tao na maaaring makipaglaban sa ating Sword Lake. Bumalik sa tirahan ni Yi Xiantian, batang lalaki. Paano mo nasira ang misteryo? Ang nakababatang ito ay nagsanay dati ng Taiyi Divine Calculation. At ang Taiyi Divine Calculation ay may pagkakatulad sa 10,000 Phenomenesphere. Kaya ko ito nakita.
Kung tutuusin, kahit walang tulong ng nakababatang ito, pinakamatagal. 300 taon, si Ji ay makakapag-breakthrough din. Ha ha ha, tama ka. Aking mabuting disipulo, tinulungan mo si Master na makatipid ng 300 taon na oras. Halika, pumasok tayo sa loob at mag-usap. Lumingon si Yeming kay Yu Chen-chen, sa pamamagitan ng illusion array, ang kanyang kwalifikasyon ay napakaganda rin. Matanda, maaari niyo po ba siyang tanggapin bilang disipulo? Maaari mo siyang tulungan sandali, ngunit hindi mo siya matutulungan habang buhay. Ang kanyang potensyal ay wala sa array path. Kahit tanggapin ko pa siya bilang disipulo, wala rin akong maitutulong sa kanya. Maligayang pagbati, Junior Brother Ye. Nakayanan mong maging disipulo ni Elder Yi. Ako rin ay napakasaya. Ang masaksihan ng ganito karaming bagay ay maituturing ng hindi masama. Tara na. Oh, Master. Kung gayon, saan galing ang 10,000 Phenomenesphere? Bakit ito katulad ng Taiyi Divine Calculation? Tama. Ito ang kopya ng Taiyi Divine Calculation. Pakiusap. Tingnan ninyo, Master. Hindi ko inaasahan, mayroon ka pa palang ganito kagandang bagay. Ang Taiyi Divine Calculation, hindi maliit na bagay. Para sa akin, napakalaki ng pakinabang. Dagdag pa ang tulong ng 10,000 Phenomenesphere. Sa loob ng 10 taon, si Master ay magkakaroon ng malaking pag-unlad sa larangan ng Talisman Arrays. Si Master ay hindi rin maaaring tanggapin ng libre ang iyong mabuting intensyon. Dapat din kitang bigyan ng ilang magagandang bagay. Sinusubukan niyang humanap ng kung ano sa kanyang sarili. Muzi. Ang mga gamit sa akin, noong si Ji ay nag-aaral ng 10,000 Phenomenesphere, minsan gising. Minsan tulog. Kapag nagwawala, yung mga bagay na iyon, kinain ko na rin. Yung mga bagay na iyon, napakaganda. Ngunit nasayang lang lahat. Master, ang maturuan ninyo ako ng Talisman Dao Array Formation ay napakaganda na. Si Yeming ay kontento na. Ito ang kopya ng Chaos Arithmetic Scripture. Katulad ng Taiyi Divine Calculation, marahil makakatulong ito kay Master. Nagulat siya. Chaos Arithmetic Scripture. Magaling. Magaling. Isang pambihirang scripture. Mula pa noon, ang Chaos Arithmetic Scripture at ang Taiyi Divine Calculation ay laging magkasama ang pangalan. Si Master, naghirap sa paghahanap ng maraming taon ngunit walang resulta. Hindi ko inaasahan, nakuha mo pa pala ito. Sa pagkakaroon ng Chaos Arithmetic Scripture, pagkatapos kong umangat sa Martial God, isang galaw lang ng kamay at paa, ay kaya ko nang patayin ang isang Divine Spirit. Ikaw, talagang binigyan mo si Master ng dalawang malaking regalo. Ano? Isang galaw lang ng kamay at paa, ay kaya nang patayin ang isang Divine Spirit. Mukhang hindi siya nagyayabang. Itong bago kong Master, medyo sobra sa lakas. HMPH. Bagamat ang mga panlabas na bagay sa akin ay nasira ko na, ngunit si Master ay hindi rin maaaring basta na lang tanggapin ang iyong kabutihan. 3 talulot ng bulaklak ang kinuha. Ito ang 3 separation talismans na ginawa ni Master. Bawat isang talisman ay maaaring gamitin sa loob ng eksaktong isang sandali, isang K. Ang lakas sa laban ay katumbas din ni Master. Itong 3 talismans, maaari mong gamitin para iligtas ang iyong buhay. Maraming salamat, Master. Diyos ko, si Master Yi ay ganyan kalakas. Sa pagkakaroon ng 3 separation talismans na ito, hindi ba't kaya ko nang patayin ng isang martial saint na nagngangalang half-martial god? Sige, ngayon, kailangan ni Master na mag-secluded cultivation. Mag-cultivate para mag-breakthrough sa martial god. Marahil, hintay ang makapag-breakthrough si Master, ikaw ay magiging martial master na rin. Iyon ay isang magandang pagkakataon para sa cultivation. Pagdating ng panahon, saka kita opisyal na tuturuan ng Talisman Array Diagram. Ang inyong disipulo ay magpapalam na. 3 araw pagkatapos, sa ilalim ng gabay ni Gao Fengxian, si Yeming ay naglakbay sa mga bundok at ilog sa Yinyang sect. Naging pamilyar sa mahigit kalahati ng sekta, at nakakilala rin ng hindi kaunting mga disipulo sa loob ng kulto. Pagkatapos noon, tinupad niya ang kanyang pangako kay Wu Tianying. Sumama siya kay Wu Tianying papunta sa larangan ng digmaan. Lumipat ang eksena sa Northern Battlefield. Ang barko ay lumapag sa ibaba. Tumalon sina Yeming at Tianying mula sa barko. May mga sundalong lumapit. General Wu. Sabi ni Tianying kay Yeming, Master.
Itong mga taong ito ay mga 4th rank instructors. Ang kanilang realm ay nasa martial ancestor. Sila ay mga 5th rank instructors. Namumuno sa 10.000 sundalo. Ang pangalan niya ay Yeming. Isang 1st rank officer. Mula ngayon, kayo na ang mamamahala sa kanya. General, sa tabi ko, kulang ako ng isang assistant. Kung gayon, hayaan siyang sumama sa akin. Kay Song Yuan ba? Sige, hayaan mo siyang pumunta sa pinakaunang linya ng labanan. Sa loob ng isang buwan. Bawat araw, kailangang sumali siya sa hindi bababa sa isang malaking laban sa antas ng libu-libong tao. Kung may pagkakamali, parusahan ayon sa utos ng militar. Anong nangyayari? Isang taong dumaan sa backdoor. Ang pagbibigay ng mga bagay na hindi masarap kainin at hindi masarap inumin ay ayos lang. Bakit kailangang itulak pa ang tao sa mapanganib na lugar? Talagang hindi ko maintindihan ang iniisip ni General Wu. Kailangan ko pa bang ulitin? Masusunod. Pagkatapos, sumunod si Yeming kay Song Yuan ba? Nagsindi sila ng apoy, kumakain ng inihaw na karne. Ang lasa ng karneng demonic beast na ito, ay hindi katulad ng sa ibang lugar. Hindi ko alam kung dahil ba malamig ang panahon dito, ngunit ang karne ay napakatigas. Pagkatapos kumain, uminit ang buong katawan ko. Hay, hindi ito ang pinakamasarap. Karaniwan, ang mga binatang tulad mo na pumapasok sa militar gamit ang koneksyon, ay lahat dahil gustong magkaroon ng merito para mas madaling ayusin ang posisyon sa militar. Lahat sila ay binibigyan ng masarap na pagkain at inumin. Kumpara sa ibang mga binatang mula sa malalaking pamilya, ang traito na ito ay malayong mas mababa. Kuya, tingnan mo ang itsura kong ito. Mukha ba akong binatang mula sa malaking pamilya? Hindi rin naman masyado. Ngunit, malinaw kong nakikita na pinapahalagahan ka ni General Wu. Noon, hindi pa siya kailanman nagpakita ng ganyang pag-aalala sa sinuman. Lahat ay itinatapon lang niya sa mga tauhan. Hindi niya pinapansin. Tulad mo, pati kung anong oras. Anong gagawin? Lahat ay inayos ng malinaw. Kuya Song, talagang isang taong prangka. Kung ano ang iniisip, iyon ang sinasabi. Gustong-gusto ko rin ang ganyan. Ito ang larangan ng digmaan. Sa larangan ng digmaan, ang mga kapatid na magkasamang pumapasok sa buhay at kamatayan, ay mas malapit pa kaysa sa tunay na magkakapatid. Ang pagkakaroon ng alitan sa isa't isa ay walang saysay. Baka sakaling sa isang araw, patay na. Kung gayon, mas mabuti pang habang buhay pa, ay mamuhay ng masaya. Pagdating ko, hindi ko pa nakikita yung mga demonic beasts dito. May ganoon bang mapanganib na bagay talaga? Kapatid, kailangan mong maintindihan. Ito ay isang malamig at mahirap na lugar. Ang mga yaman, ay hindi may kukumpara sa lugar kung saan nakatira ang mga tao. Ngunit, sino mang Yizo, ibang lahi, na nabubuhay sa ganito ka-ekstremong kapaligiran, ay lahat hindi magagandang nilalang. Sa mga ibang lahi dito, ang pinakamapanganib ay ang mga snow giants at snow wolves. Madalas silang lumulusob sa ating mga hangganan. Kung susuriin ang dahilan, ito ay dahil masyadong malupit ang kapaligiran dito. Gusto rin nilang humanap ng magandang lugar para manganak. Kaya tinarget nila ang lupain ng ating Azure Dragon Empire. Ang bagay na ito, syempre ay hindi maaaring tanggapin. Kaya naman, nitong 10,000 taon na ito, madalas tayong nakikipaglaban. Hindi nakakapagpahinga. Kung gayon, hindi ko naman maintindihan. Sa lakas ng Azure Dragon Empire, kahit mga malayong lugar ay nangangahas silang atakihin. Tapos, gumugol pa ng 10,000 taon, ay hindi pa rin mapatahimik ang ibang lahi sa snow plains na ito. Ha, kapatid. Huwag kang magkakamali. Ang pakikipaglaban, ano ba ang pinaplano? Hindi ba't para sa pag-agaw ng yaman? Kailangan mong malaman. Ang mga supply ng militar, lahat ay kailangang bilhin gamit ang pera. Kung hindi mababawi ang puhunan, sino ang gustong makipaglaban? Tingnan mo itong lugar ng yelo at nyebe. Isang malawak na kaparangan. Kahit isang hibla ng buhok ay wala. Kahit masakop pa ito. Ano naman? Ang mas magagandang lugar, sa Heaven Beyond Heaven, ay napakarami. Ang mga piling sundalo, ay ipinadala na rin sa mga lugar na iyon. Kaya naman, ang saloobin ng imperyo sa lugar na ito, ay panatilihin lamang ang kasalukuyang estado. Ayos na, walang masyadong hinihiling. Mukhang, ang lugar ng yelo at nyebe na ito, para sa Azure Dragon Empire, ay isang buto lamang ng manok.
Ang pakikipaglaban ay walang pakinabang. Ngunit kung hindi lalaban, gusto naman nilang agawin ang kanilang lupain. Ang mga sundalong nagbabantay sa hilagang hangganan, sa kabuuan ay ilang daang libo lamang. Kumpara sa daan-daang libong malalaking hukbo na ipinadala sa Heaven Beyond Heaven, talagang hindi may kukumpara. Busog na. Sapat na rin ang nainom. Gusto ko ring lumabas, para maging pamilyar sa kapaligiran. Mag-ingat ka. At saka, hinding-hindi ka dapat pumunta sa ibang kampo. Sakaling may mangyari, hindi ka namin mailigtas. Hindi kaya, ang labanang ito, ay hindi lamang ang ating linya ng sundalo. Siyempre, may kabuuang 4 na linya ng sundalo. Bawat linya ay may 100.000 tao. Bawat linya ay may isang general na namumuno. Ang lugar natin, ay ang kay General Wu. Bukod dito, sa 3 linya, may isang linya ng sundalo na hindi kami gusto. Iyon ay ang kay General Toobaye. Mas mabuting huwag mo silang galitin. Makalipas ang ilang sandali, naglakad-lakad na si Yeming sa labas. Si Toobaye, ang kanilang hukbo ay nakakampo rin sa labas ng 3.000 li. Paanong magagalit ko sila? Ang problema ngayon, ay ang kaunting karne sa kampo, hindi sapat kainin para mabusog. Hindi ko alam kung makakahanap ako ng kaunting lasang gubat. Bigla, sa harap ni Yeming. Sa ilalim ng nyebe, may gumalaw. Nanay ko po, ang taba ng kunhong ito. Lumingon ito kay Yeming. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo. Matabang kuneho. Paparating na ako. Pagkatapos, sinikap ni Yeming na habulin ang mga yapak nito. Huwag mong maliitin ang kunhong ito. Ang lakas ng kanyang mga paa ay hindi masama. Tumapak sa nyebe nang walang naiiwan na bakas. Ang mga demonic beasts na kayang mabuhay sa ganito kalupit na lugar, lahat ay may napakagandang kakayahang protektahan ang sarili. Ang bilis. Mukhang, kung gustong kumain ng kaunting lasang gubat, kailangang maglabas ng kaunting tunay na kakayahan. Lumingon ulit ito kay Yeming. Pagkatapos ay tumalon ng napakataas. Ngunit sa sandaling ito, biglang isang lobo ang lumitaw. Ang kuneho, ay tumalon diretso sa bibig ng lobo. Ang matabang kuneho, ay naaga ng lobo mula kay Yeming. Dahan-dahan itong lumapit kay Yeming. May pulang mga mata. Naiintindihan ko ang tingin na iyan. Kanina, ganyan din ang tingin ko sa kuneho. Natatakot akong, itinuturing din niya akong pagkain tulad ng kuneho. Ito, marahil ang Snow Wolf na sinabi ni Song Yuan ba? Ang lakas ng Snow Wolf na nasa harap ko ngayon, marahil ay katumbas ng isang martial master ng lahi ng tao. Nagsimulang yumalulong ang lobo. Pagkatapos ay agad sumugod kay Yeming. Tamang-tama ang dating. Binigyan agad ni Yeming ng isang suntok sa mukha ang lobo. Tumilapon ito. Bumagsak ng patihaya sa lupa. Galit itong tumingin kay Yeming. Umuungal. Tumanggap ng isang suntok ko, hindi pa namatay. Ngayon, nagising ko na ang Azure Dragon Bloodline. Ang kakayahan ko ay hindi na tulad ng dati. Kung pinalitan ng isang ordinaryong martial master, isang suntok lang. Isang patay. Hindi ko inaasahan, ang isang ito ay gumagalaw pa. Nagsimulang yumalulong ang lobo ngayon. Mga pulang mata ang lumitaw. Sa isang iglap, napalibutan na si Yeming ng isang kawan ng mga lobo. Inilabas ni Yeming ang kanyang mahalagang takip ng espada. Mukhang, ang mabilisang pagtapos, ay nagpatawag pa sa kanyang mga kasama. Gamit ang bilang, kaya rin nilang pumatay ng maramihan. Sa sandaling ito, sabay-sabay na sumugod ang kawan ng mga lobo. Yin-yang sword art. Pumasok sila sa domain ni Yeming. Isang sigaw ng break, ang yin-yang separation dawn understanding ay pinakawalan. Isang hibla ng sword chi ang humiwa paalang sa lahat ng mga lobo. Mga tunog ng pagkabali ang narinig. Lahat sila ay nahiwa sa gitna. Napakaginhawa. Pagkatapos makabawi ng katawan, maituturing na ring paggamit ng martial arts nang walang pag-aalinlangan. Nakapatay ng ganito karami, hindi ko alam kung gaano karaming merito ang maibibigay sa akin nito. Sa sandaling ito, si Song Yuan ba ay kara-rating pa lamang kasama ang mga tao. Diyos ko, mag-isa lang siya, nakapatay ng ganito karaming snow wolves. Nakikita kong ang kanyang realm ay nasa martial artist level lamang. Paanong nagawa niya ito? Tama, karaniwan. Itong mga snow wolves na ito, isa laban sa 3 o 4 na martial masters ay hindi natatalo. Itong si kapatid, talagang may kakayahan. Hindi nakapagtatakang pinapansin ka ni General Wu.
Kailanman ay hindi pa ako nakakita ng ganito ka-abnormal na martial artist. Kuya Song, bakit ka na parito? Narinig kong may nagulat na may tunog ng labanan dito malapit. Agad akong pumunta. Hindi kaya, ikaw. Ang ganitong mga nagawa ay maituturing ng hindi maliit na merito. Ang merito, huwag na munang pag-usapan. Ang lakas ng loob ng kawan ng snow wolves na ito ay masyadong malaki. Nang ahas pa silang lumapit sa malapit sa ating kampo. Masyadong minamaliit ang ating hukbo. Ang ganitong pangyayari ay napakadalang mangyari. Ang bagay na ito, kailangang iulat kay General. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Yuan Ba sa tolda ni Tianying, General. Bagamat si Yeming ay ayos lang sa pagkakataong ito, ngunit ang ganitong panghahamon ng Snow Wolf sa atin, sa tingin ng inyong lingkod. Mas mabuting bukas ay magpadala tayo ng hukbo para umatake. Itaas ang dangal ng ating hukbo. Ipasa ang aking utos. Agad na buwagin ang kampo. Umatras ng 1,000 milya. Master, bakit kailangang buwagin ang kampo? Ang mga Snow Wolves ay napakadalang lumitaw malapit sa ating kampo. Kung lumitaw sila, nangangahulugan iyong malamang ay naghahanda sila para sa isang malakihang pag-atake. Ilang panahon na ang nakalilipas. Nakatanggap ako ng impormasyon, ang Snow Wolf Royal Clan ay nagkaroon ng internal conflict. Ang kasalukuyang Wolf King ay malubhang nasugatan. Natatakot akong, may ilang Snow Wolves na gustong gamitin ang ating mga ulo bilang bargain ng chip para agawin ang trono ng Wolf King. Ang inyong lingkod ay agad na mag-aayos. Lumipat ang eksena sa isang kampo. Azure Dragon Empire. General Toobaye. General Tooba. Ngayon, ang Snow Wolf King ay nagpadala ng mga piling tauhan. Ang hukbo ni Wu Tianying, natatakot ako ngayong gabi ay mamamatay. Haha, karaniwan. Masyadong mayabang si Wu Tianying. Sa pagkakataong ito, tuturuan ko siya ng leksyon. Hintayang maubos ang kanyang buong hukbo, saka ako kikilos para iligtas siya. Sa ganoong paraan lamang, siya makikinig sa aking mga utos. Para makuha si General Wu Tianying, ang paggawa nito, hindi ba't parang paggawa ng malaking bagay mula sa maliit? Hinahabol ko siya, paulit-ulit niya akong tinatanggihan. Isipin mo, ako, si Toobaye, ay isa pa ring Golden Prince ng Tooba aristocratic family. Saan bang bahagi ako hindi karapat-dapat sa kanya? HMPH. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano siya tatanggi. Yamang desidido na si General, kailangan lang nating manatili sa ating pwesto. Hintayang mabaygo si Wu Tianying. Si General ang magliligtas sa kanya. Tungkol naman sa mga martial artist na tauhan niya, hayaan na lang silang mamatay. Sa totoo lang, ang ginagawa kong ito, ay hindi lamang para kay Wu Tianying. Kundi dahil sa plano ng Grand General. Ano? Si Grand General na naman. Siyempre, kung hindi, bigyan mo pa ako ng 10,000 lakas ng loob, hindi ako mangangahas na ibigay ang impormasyon ng hukbo ni Wu Tianying sa Snow Wolf King. Nitong mga taong iyon, ang hilaga ay laging hindi mainit, hindi malamig, walang sino mang nagpapahalaga. Bagamat sinasabing nagtatanggol tayo sa hangganan, ngunit kahit makapatay pa ng maraming ibang lahi. Ano naman? Sa mata ng mga tao, iyon ay dahil lamang sa pagiging malakas ng hukbo ng imperyo. Ang pagpuksa sa mga lumulusob na ibang lahi ay natural lamang. Hindi karapat-dapat banggitin. Sa huli, kumpara, langit at lupa ang pagitan. Ang labanan dito sa labas, ay hindi naman gaanong mahalaga. Para makuha ang atensyon ng Azure Dragon Great Emperor, si Grand General ang nag-utos sa akin, na ilantad ang impormasyon sa mga lobo. Sa sandaling matalo ng mga lobo ang hukbo ni Wu Tianying, masakop ang teritoryo, magagalit ang Azure Dragon Great Emperor. Bibigyan niya si Grand General ng mas maraming yaman. Pagdating ng panahon, uutusan ako ni Grand General na magdala ng isang hukbo para puksain ang mga lobo. Makuha ang Ice Snow Flower Plains. Makukuha natin ang isang magiting na general sa hangganan. At makakakuha tayo ng mas maraming tiwala. Ang planong ito ay napakaganda. Pagdating ng panahon, si General ang magiging tagapagligtas ni Wu Tianying. At tinulungan pa siyang mabawi ang nawalang teritoryo. Sa ilalim ng ganitong pagkilos, tiyak na maantig ang kanyang puso. Dagdag pa ang merito ng pagsupil sa kaaway na general, ang kagandahan, ay kailangan ding sumuko sa ilalim ng kapangyarihan. Magaling na kasabihan. Ang kagandahan ay kailangan ding sumuko sa harap ng kapangyarihan. Ha!
Lumipas ang oras. Sumikat na rin ang buwan. Pinamumunuan ni Wu Tianying ang hukbo papalayo sa gabi. Bigla na namang nagutos na umatras ng 1,000 milya. Talagang hindi ko alam kung ano ang iniisip ni General. Tama ka. Hindi kaya, natatakot tayo sa kawan ng mga lobong iyon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Siya, mula pa noon. Hindi pa niya tayo binaygo. Ang kalaban ay nang ahas na sumugod ng ganito, tiyak na handa na silang lahat. Ang kaaway ay nasa dilim. Tayo ay nasa liwanag. Habang hindi pa umaatake ang kalaban, ang pag-atres ay isa ring magandang pagpipilian. Si Tianying, sa sandaling ito, ay tahimik pa ring nagmamasid. Biglang may 2 itim na aninong tumalon. Kinagat ng lobo ang paa ng kanyang kabayo. Napalibutan si Tianying ng isang grupo ng mga lobo. Agad siyang tumalon para umiwas. Patay na. May tambang. Sa likuran, lumitaw na rin ang mga lobo. Mga hayop. Nang ahas na tumambang. Nakakainis. Paano nila nalaman ang ating lokasyon? Mga kapatid, huwag kayong magpanik. Patayin sila para sa akin. Ilang mga sundalo na ang kontrolado ng mga lobo. Sa mga lobong sumali sa pag-atake sa hukbo, walang antas ng martial monarch. Karamihan ay mga opisyal ng militar. Maaari nilang tulungan silang supulan ng sitwasyon. Sa sandaling ito, may kung anong bagay ang lumipad patungo kay Tianying. Nagulat siya. Hindi nakaiwas. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nahulog si Tianying sa ibaba. Isang lobo na may gintong balahibo ang lumitaw. Gintong balahibo. Ito ay isang nasa hustong gulang na miyembro ng royal clan sa mga lobo. Ang kakayahan ay katumbas ng martial god sa lahi ng tao. Sa kabilang banda, si Yeming ay nakikipaglaban sa mga lobo. Itong mga taong ito, paano nila nalaman ang direksyon ng ating pag-atres? Hindi kaya, may especially iya. Si Wu Tianying, ang kanyang realm ay peak martial ancestor. Ang lobong sumusupil sa kanya, ay may lakas na katumbas ng martial god level. Sa mga grupo ng tambang ng mga lobo, lahat ay may martial monarch. Kahit pa martial ancestor, kung pag-uusapan ng lakas sa laban, mas mataas sila ng isang antas kaysa sa hukbo ni Wu Tianying. Ang mga lobo, nakakuha ng impormasyon, gustong patayin ang lahat ng tao rito. Masyadong malaki ang agwat ng lakas. Malapit ng matalo. Nagkatinginan ng lobo at si Tianying. Sumugod ang lobo para atakihin siya. Ginamit niya ang 2 kamay para salagin. Buong hukbo, makinig sa utos. Kahit anong mangyari, Gian Army Formation. Ito ang boses ni General. Ito ang utos ng militar. Agad na nagtipon ang mga sundalo. Sumisigaw. Buuin ang formation. Mabilis na nabuo ang army formation. Patuloy pa ring sumusugod ang mga lobo. Ang mga atake at suntok ng mga lobo ay sunod-sunod na pinakawalan. Ngunit hindi man lang sila nasugatan. Diyos ko, ito ba ang pinakamagaling lumaban na hukbo sa militar? Hindi nakapagtataka. Sa harap nila ay puno ng mga kaaway. Anumang oras ay maaaring sunggaban sila ng kaaway at kagatin hanggang mamatay. Ngunit sila, walang bahid ng takot. Ginagamit ang lahat ng paraan na mayroon sila. Determinado na sundin ang utos ng militar hanggang sa huli. Buuin ang army formation. Ito, tunay ngang isang nakakatakot na hukbo. Sa totoo lang, alam din nila, kung magpapatuloy silang lumaban ng magulo, mamamatay sila. Ang pagsunod sa utos ng militar, marahil ay mayroon pang isang pagkakataong mabuhay. Kaya naman, ang army formation na ito, ay maaaring talagang napakalakas. Ang mga ordinaryong general, marahil ay hindi nagdadala ng magagaling na sundalo. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. 19 Army Formation. Azure Dragon Guiding Formation. Si Tianying, na nakikipaglaban sa lobo, ay biglang napansin ang nasa likuran. Tumapak siya sa kamay nito. Tumalon papunta sa ulo ng Azure Dragon. Lumapag si Tianying doon. Ginamit ang Dragon Guiding Thunder Mountain River. Umusad ang Azure Dragon. Ginamit ang buntot para atakihin ang mga lobo sa ibaba. Ang pinuno ng mga lobo ay galit na nagpakawala ng isang atake patungo kay Tianying. Agad niyang ginamit ang Dragon Roar Shattering Chenkun. Dumiretso ang Azure Dragon patungo sa kanya. Ang katawan ng lobo ay hinihiwa ng Azure Dragon Formation. Sa sandaling ito, hindi na niya ito kayang salagin pa. Tumilapon siya pababa, hindi niya mapigilan ang army formation. Malapit nang manalo si Master. Hindi tiyak,
Ang mga lobo at ang Azure Dragon Empire ay naglalaban na ng 10,000 taon. Imposibleng hindi nila alam ang pag-iral ng army formation. Kinakamot ng lobo ang nyebe. Galit na umuungal. Ang mga natitirang lobo ay sabay-sabay ding yumalulong. Naglabas ng isang dilaw na enerhiya. Ang dilaw na globo ng liwanag ay dahan-daang naging isang higanteng lobo. Iwinasiwas ni Tianying ang kanyang kamay. Halika. Ang army formation ng magkabilang panig ay nagsimula ng magbanggaan. Ang Azure Dragon Formation at ang Wolf Formation ay nagumpugan ng ulo. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ito ay pagkalat lamang ng liwanag ng araw. Bakit ang lakas ng puwersa ay ganito katindi? Mahirap isipin kung gaano kalakas ang direktang impact. Hinampes ng Azure Dragon ang mukha ng lobo gamit ang buntot. Gumanti ng isang suntok ang lobo. Pagkatapos, sunod-sunod na atake mula sa magkabilang panig. Ang Azure Dragon ay mula sa materialization ng army formation. Ang pagiging mahiwaga nito ay lumalampas pa sa White Wolf materialization ng mga lobo. Ngunit, ang pinuno sa kabilang panig ng mga lobo, ang antas ay katumbas ng martial god. Kumpara sa pinuno ng army formation na si Master, mas mataas ng isang malaking realm. Mas lamang sila, walang sino man sa magkabilang panig ang gustong sumuko. Mukhang, magiging isang matagalang laban ito. Sa sandaling ito, biglang may isang aninong lumipad. Dumiretso at umatake sa ulo ng Azure Dragon Formation. Dahil dito, nakatanggap ng backlash si Tianying. Sa mukha ng dugo, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang Azure Dragon Formation ay ganap ng naitulak paatras. Pilit na lumalaban ang mga sundalo. Bakit may pangalawang lobo na nasa martial god level? Sa sandaling ito, nagpakawala ng pangwakas na atake ang White Wolf Formation ng mga lobo. Patay na. Ang Azure Dragon Formation ay ganap ng nasira. Nakatanggap ng backlash ang mga sundalo. Sumisigaw sa sakit. Nahulog din si Tianying sa ibaba. Hindi ko inaasahan, may isa pa pala. Dalawang lobo na nasa martial god level. Nagmamadaling sumugod. Sa sandaling ito, isang anino ang dumaan. Mabilis na nailigtas ni Yeming si Tianying mula sa kamay ng dalawang lobo. Natalo na ang hukbo, huwag mo akong alalahanin. Tumakbo ka. Agad kinuha ni Yeming ang talisman. Sumigaw. Escape. Ngunit sa sandaling ito, yumalulong ang lobo ng isang beses. Ang escape talisman sa kamay ni Yeming ay naduraj. Gamit ang lakas ni Master, ang pagtakas sa harap ng isang martial god expert ay napakahirap. Sumusugod ang lobo patungo kay Yeming. Ang martial soul ni Master ay nasugatan. Pati mga buto ay bali na. Ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Huwag mo na akong alalahanin pa. Bilisan mo. Tumakbo ka na. Ganyang kalubha ang sugat, huwag ka nang magsalita pa. May sarili akong paraan. Sa sandaling ito, ang lobo ay isang hakbang na lamang ang layo. Sumigaw si Yeming. Master Yi, tulungan mo ako. Lumitaw ang anyo ni Yi Xiantian. Dahan-daang itinaas ang kamay. Itinuro sa gitna ng noo ng lobo. Masamang nilalang. Mamatay ka na. Isang tunog ng pagkabali ang narinig. Ang bangkay ng pangalawang lobo ay naging mga tipak ng bato. Ang natitirang lobo ay nanginginig sa takot. Nang makita ito ni Yeming, agad niyang ginamit ang escape talisman. Dinala si Tianying palayo sa lugar na iyon. Lumipas ang oras. Sa sandaling ito, sa ibabaw ng mga ulap, lumitaw ang mga bitak. Isang anino na nakasakay sa barko ang lumabas. Ang lumitaw ay si General Toobaye. Ha, nasaan na kayo? Lumipat ang eksena sa isang kuweba. Ginagamot ni Beiming ang mga sugat ni Tianying, Master. Si Wu Tianying ay nakatanggap ng backlash mula sa battle formation. Nasugatan ang kanyang martial soul. Kaya ngayon, napakalubha ng kanyang mga sugat. Kung aasa lamang kay Beiming, bahagya ko lamang mapapanatili ang kanyang hininga. Pinakamatagal, sa loob ng kalahating oras, mamamatay na siya. Lintik. Noon, kung hindi dahil sa pagliligtas niya sa akin, matagal na akong namatay sa kamay ni Zhao Jianji. Ngayon, maaari ko lamang itaas ang aking mga kamay at sumuko. Buksan ang mga mata at panoorin siyang mamatay ng ganito. Hindi kayang iligtas ni Beiming, ngunit hindi ibig sabihin na hindi rin kayang iligtas ng iba. Kung gagamitin ang origin power ni Yi Xiantian para painitin ang kanyang martial soul, mabubuhay si Wu Tianying. Master, may iligtas mo ba siya?
Hindi nga may kakailan na ikaw ang spirit artifact ng Divine Spirit Treasure Robe. Hindi ko inaasahan, nakikita mo pa pala ang origin power sa aking katawan. Kaya pala, nakita mo na ang pag-iral ni Beiming. Sa unang pagkakataon na makita kita, nakita ko na. Ngunit, kailangan mong pag-isipang mabuti. Ang katawang ito ni Master, 3 sandali na lamang ang natitira. Sapat na para tulungan kang tumakas papunta sa isang ligtas na lugar. Kung gagamitin ang origin power, agad itong maglalaho. Sa mapanganib na snow plains na ito, kung gustong protektahan ka, kailangan mo pang gumamit ng isa pang separation talisman. Ang bagay na iyon, saka na natin pag-usapan. Pakiusap, Master. Iligtas mo siya. Sige. Ginamit ni Yixian Tian ang origin power sa katawan ni Tianying. Lumipas ang oras. Nagmulat ng mata si Tianying. Nagising na. Ito, Master. Malubha kang nasugatan at nawalan ng malay. Kaya dinala kita ni Master dito para magtago. Para protektahan si Master, ginawa na ni Yeming ang lahat ng kanyang makakaya. Tungkol naman sa mga general at sundalong iyon, sa lugar na ito ng yelo at nyebe, ang makatakas sa mga lobo, tila imposible. Natatakot akong, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Ang mapanatili mo ang iyong buhay, ay napakalaking swerte na. Kinamumuhian ko lamang na kulang sa pag-iisip si Master, na nagdulot sa pagkawasak ng buong hukbo. Ang katawan ni Master Yi, ay maaari lamang umiral ng 1 oras. Ang larangan ng digmaan ay mapanganib. Ang kaaway ay nasa dilim. Tayo ay nasa liwanag. Hindi ko alam kung sa panig ng mga lobo, ay may mas malakas pang reinforcements. Sakaling may dumating pang isang lobo na nasa martial god level para tumulong, kahit may separation talisman pa ako, mamamatay din ako. Sa ganoong sitwasyon, kaya ko lamang protektahan ang aking sarili. Wala na akong ibang magagawa. Ayon sa Loika, ang mga snow wolves ay hindi maaaring magsagawa ng ganito kalakihang pag-atake. Hindi ba sila natatakot sa galit ng Great Emperor? Tama nga. Sa huli, ang Azure Dragon Empire ay nakipaglaban na sa kanila ng 10,000 taon. Tiyak na alam din nilang ang imperyo ay hindi naman seryoso sa pakikipaglaban. Kung magagalit sila, at magpapadala ng mga piling sundalo ang Great Emperor para atakihin ang buong lahi ng Snow Wolves, natatakot akong mapupuksa. Huwag nang pag-usapan ng iba pa. Ang mismong pag-alam ng mga lobo sa impormasyon ng aking hukbo, ay isa ng napakalaking problema. Ang bagay na ito, ay may lihim. Sumama ka sa akin. Pupuntahan natin ang Grand General. Pinamunuan ni Tianying si Yeming. Agad na umalis sa kuweba. Lumipat ang eksena sa kampo ng Grand General ng Azure Dragon Empire. Gusto kong makita ang Grand General. Ang Grand General ay kasalukuyang nakikipag-ayos ng mga estratehiya sa militar. Hindi maaaring istorbohin. Grand General, anong ibig sabihin niyan? Kami, 9 na buhay at 1 kamatayan ang pinagdaanan para makatakas. Bakit ayaw niya akong makita? Hindi ako naniniwala na hanggang ngayon, hindi pa niya natatanggap ang balita na nawasak ang hukbo. Sa sandaling ito, isang anino ang lumabas. Tianying, nang makita kitang ligtas, panatag na ako. Bakit ayaw akong makita ng Grand General? At kayo, hindi kayo pumunta para sakupin ang inyong lugar, anong ginagawa ninyo rito? Ako lamang, ay may ilang bagay na pangmilitar na kailangang pag-usapan. At ikaw, Tianying, biglang umatake ang mga lobo. Paano ka nakatakas? Siyempre, pinatay sila para makatakas. Tinatanong mo pa. Sa isip ni Yeming, ang tingin ng taong ito kay Master, may mali. Sino ka? Yeming, isang first-rank instructor, sa ilalim ng utos ni General Wu. Isang hamak na maliit na instructor, nangangahas pang maging bastos sa akin. Ang general na ito, naghahanap ka na ba ng kamatayan?